Nagsisimula ang kwento sa pagpapakita na nasa sparring field tayo at may 100 centurion na naghihintay sa instructor ngayong araw. Ito ang mga elite ng Duke, pero nagtatanong ang iba kung totoo ba. Tinalo ng isang Joshua ang isa sa kanila. Tumalikod na lang sa hiya ang mama habang gustong malaman ng iba kung sino ang tumawag sa lahat ng centurion. Biglang may sumigaw para humingi ng atensyon at bumukas ang pinto. Pumasok ang isang 9-year-old menace at napaihi na sa pantalon ang ilang sundalo. Sinabi ng lalaki sa kaliwa na ang batang ito ang magiging teacher. Naguluhan ang lahat pero diretsahang sinabi ng maliit na general, dapat vanguard commanders kayo, kaya ipakita nyo sa akin ang kaya nyo. Sumugod kayong lahat. Nagtawanan ang mga mama. Nagpapatapang ang 4-foot goblin na ito, at maging ang commander ay nag-aalinlangang payagan ito. Walang nagseryoso hanggang sa kumuha siya ng mahaba, mataba, at matibay, naglakad palabas, itinapat ito sa mukha ng isa, at tinanong kung nakakatawa ba ito. Nanginginig ang kawawang centurion tulad ng isang palaboy sa Pasko. Nagmakaawa siya ng husto. Ibinaba ang matibay na nakatayo sa harap ng mama at sinabing nararapat siyang magdusa tulad nina Lloyd at Gort sa sinabi nila kanina tungkol sa kanyang ina. Nagdarasal na sa 5 iba't ibang Diyos ang mama sa puntong iyon, pero sinabihan lang siya ni Joshua na ilabas ang kanyang maikli at payat. Nanginginig niyang hinawakan ang hilt ng kanyang espada at sa isang kisap mata ay tumalon para putulin ang leeg ng 9-year-old Aura farmer. Pero iyon mismo ang gusto niya. Pinatamaan ng pinakabatang menace ang gitna mismo ng dibdib ng mama at tumalsik ito palayo habang bumagsak tulad ng basura sa hall. Lumuhad ang lahat nang makita ang skill ng Lil Bro gamit ang mataba at mahaba. Lahat maliban sa kanyang ama na nagtanong, sandali, nag-execute ka ba talaga ng centurion? Sinagot lang siya ng bro ng yes sir. Malamang naiisip ng ama, sobra naman ang batang ito. Sa loob kasi ng maliit na katawang iyon ay isang patay na tao. Sa nakaraang buhay niya, siya si Joshua Sanders, ang legendary spear knight sa kontinente kung saan espada ang gamit ng bawat knight at parang farming tools lang ang pagtrato sa spear. Ginamit ng taong ito ang spear at naging pinakamalakas na taong nabubuhay. Tinapos niya ang isang buong civil war ng mag-isa gamit ang mataba at mahaba, at ipinakita niya sa mundo kung bakit mahalaga ang laki. Umupo sa trono ang pinakamatalik niyang kaibigang si Kaiser dahil sa kanya. Walang hininging kapalit si Joshua. Gusto lang niyang maging shield ng imperyo. Kaya pinasalamatan siya ng imperyo sa pamamagitan ng isang ambush sa gitna ng kagubatan. Magandang ganti. Ang sarili niyang master, ang pinakamalakas na mage na nabubuhay, ay may hawak na relic na pinag-away ang mga kapangyarihan sa loob ng katawan ni Joshua. Bumubuga ng dugo ang bro habang nagtatanong kung bakit. Sinabi nila sa mukha niya, masyado kang malakas, masyadong mahaba, at masyadong mataba para hayaang mabuhay. Hindi makatulog ang emperador habang alam na ang spear mo ay nakalabas at handang sumaksak sa iba. Tumingin si Kaiser sa mamamatay niyang matalik na kaibigan at sinabing malungkot siya na kailangan niyang manood. Pagkatapos ay tumalikod silang lahat at naglakad palayo habang may nag-charge na explosion circle sa ilalim ng kanyang katawan. Sobra na itong kawalan ng respeto. Ang taong nagpatayo ng trono ay mamamatay ng nag-iisa sa isang random na kagubatan na parang walang sinuman. Pero hindi ito tinanggap ni Joshua. Sa huling hininga niya, kinaladkad niya ang kanyang basag na katawan patawid sa circle, sumisigaw sa sariling mga paa at kamay na gumalaw, at hinawakan ang kanyang spear. Lucia, ang pulang spear na tinawag nilang Grim Reaper ng digmaan. Nagliwanag ang spear, sumabog ang circle, boom! Isang crater kung saan naroon ang isang alamat. At nagising ang isang bata na sumisigaw sa bantan ng dayami. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na maliliit. Tumingin sa kanyang refleksyon sa balon. Isang bata ang tumingin sa paligid at nakilala ang kulungan ng kabayo. Dahil bago siya naging isang alamat, si Joshua ay ang anak sa labas ng isang maid na pinilit ng duke. Pero nagbalik siya sa pinakasimula. At hindi malungkot ang bro. Nakangiti siya na parang psycho dahil sa pagkakataong ito, alam niya kung paano tatakbo ang kwento at hindi makakaligtas si Kaiser von Britain sa mataba at mahaba sa pagkakataong ito. Pero reality check muna dahil nagising ang isang alamat pero hindi pa iyon alam ng mundo. 3 centurion ang naglakad patungo sa kulungan ng kabayo.
Hindi lang basta mga sundalo, sila ang mga taong gumawa sa batang ito na stress ball sa loob ng maraming taon. Pero ngayong araw, hindi sila naparito para sa karaniwang panggugulpi. May dala silang tsismis. Sinimulan nilang pag-usapan ang kanyang ina. Gusto kasi ng Duchess na mawala si Lucia ng tahimik. At alam na ng tatlong ito na markado na ang maid. Kaya ang pananakit sa pipi niyang anak ay libreng oportunidad. Kaya inilabas nila ang lahat, sinasabi sa bro na ang nanay niya ay isang kamangha-manghang babae. Nagsisinungaling lang ako, syempre sinasabi nilang wala siyang kwentang babae. Lol, hindi gumagalaw si Joshua, ipinikit lang niya ang kanyang mga mata. At inakala ng mga tanggang ito na natatakot siya dahil sa loob ng kanyang ulo. May mana teknik na inabot siya ng 10 taon ng dugo para ma-master sa nakaraang buhay. Ang problema ay ang goblin body na ito, 9 years old, malnourished, at hindi kailanman nag-channel ng mana sa buong buhay nito. Naimbyer na ang isa sa katahimikan at inihampas ang isang kahoy sa kanyang ulo. Bumukas ang mga mata ni Joshua, ang kamao ay nababalutan ng mana at dumiretso sa tiyan ng mama. Bumagsak ang bro habang nakatutok ang puwet sa langit habang ang dalawa naman ay nakatitig sa gulat. Bigla silang bumunot ng tunay na espada. Handa ng putulan ng ulo ng mga ito ang maliit na goblin boy. Bumagsak ang unang blade. Pumasok si Joshua sa ilalim nito na parang nasa slow motion ang espada at pumasok sa guard ng lalaki. Uppercut. Ang pangalawang centurion ay tumalsik ng napakalinis na baka nasa taas pa rin siya. Ngayon may isang tao na lang ang natitira, pero kinakalog ng ating bida ang kanyang mga kamay at daliri na malapit ng bumagsak dahil sa paggamit ng mana. Pagkatapos, sa kauna-unahang pagkakataon, ibinuko niya ang kanyang bibig. Sinabi niya sa lalaki na sinumang mang-insulto sa kanyang ina ay mamamatay. Walang pakialam sa rank, walang pakialam sa pangalan. Inihulog ng centurion ang lahat at tumakbo, sumisigaw na ang stable boy ay isang monster. At ang ating monster, lumabo ang paningin, sumuko ang mga binti, at nag-shutdown ang buong katawan ng sabay-sabay kaya bumagsak ang mukha niya sa lupa. Bumalik sa mansion, pinag-uusapan ng lahat ang stable boy. Tatlong kasambahay ang nagpalitan ng tsismis na tinalo ng bata mula sa kulungan ng kabayo ang tatlong centurion at nagkukunwari lamang na pipi. Pinagduudahan ito ng isa, sinasabing ang protagonist ay mas bata ng 5 taon kay Babel. Tinuwanan siya ng isa pa. Walang paraan na ang isang inabandona at paipong bata ay tatalo sa tatlong centurion ng nag-iisa, kaya siguradong pinalaki lang ang kwento. Tunog makatuwiran iyon, pero kung totoo ang tsismis, maaari nitong maapektuhan ang tagapagmana ng duke. Gayunpaman, hindi nag-alala ang unang kasambahay. Hindi kailanman matatalo ni Joshua ang kanyang nakatatandang kapatid. Ang hawak ang Wallace ay sumang-ayon dahil si Babel ay isang mana user na. Para sa kanila, si Babel ay isang tunay na prodigy. Naging mana user si Duke. Agnes sa edad na 16, pero ginawa ito ni Babel sa edad na 14. Hanggang sa alalahanin nila, walang sino man ang makakahamon kay Babel para sa succession. Pagkatapos ay pumasok si Joshua at nagulat ang tatlong lalaki. Nag-aalalang narinig niya ang lahat. May apoy sa kanyang mga mata, inutusan niya ang isa sa kanila na kunin ang duke. Sasabihin nila sa kanyang ama na dumating na si Joshua von Agnes. Sa parehong oras, sa opisina ng duke, isang sundalo na may sirang armor ang yumukod sa harap niya. Habang pumipirma ng mga papel, tinanong ng duke kung Rolls ang pangalan niya. Nang sabihin ng nerbyosong sundalo na oo, tinanong ng duke kung anong unit siya kabilang. Sinabi ni Rolls na nagmula siya sa 29th Battalion. Tinanong ng duke si Chiffon kung ang batalyon na iyon ay naglilingkod sa ilalim ni Grisman at kinumpirma ito ni Chiffon. Sa isang maliit na kumpas, pinatingnan ng duke ang sirang armor. May malaking butas dito na halos kasing laki ng kamao. Gustong kumpirmahin ng duke kung ang anak ni Lucia ang gumawa ng butas na iyon. Binalaan ni Chiffon si Rolls na ang pagsisinungaling sa duke ay magdadala ng mabigat na parusa. Takot na takot, nagpumilit ang sundalo na sinasabi niya ang totoo. Interesado na ngayon, tinanong ni Duke Agnes si Chiffon kung ano ang naiisip niya. At sinabi ni Chiffon na imposible iyon. Sumang-ayon ang duke, tunog mahirap paniwalaan, kaya tinanong niya ang edad ng bata. Si Joshua ay 9 years old pa lamang.
Sinabi ng Duke na ang isang batang ganoon kabata ay makakasira lamang ng orc leather armor sa pamamagitan ng paggamit ng mana. Iginalang ni Chiffon ang ideyang iyon. Hindi lang talaga ito maaaring maging totoo. Kahit na siya ay isang beses lang sa kasaysayan na henyo, walang sinuman sa kontinente ang nakagamit ng mana ng ganoon kabata. At dahil kahit ang mga knight na mababa sa bull rank ay hindi makapagbalot ng kanilang mga kamay sa mana, ang isang 9-year-old na gumagawa nito ay walang saysay. Nagalit si Chiffon at inakusahan ng 3 sundalo na nag-imbento ng kwento para itago na binubuli nila ang anak ng duke. Humingi siya ng pahintulot na parusahan ang lalaki bilang babala sa iba, at nagpanik si Rolls, sumisigaw na hindi siya nagsisinungaling. Tinawag ni Chiffon ang pagsabog na iyon na walang respeto at inutusan siyang huminto, pero nanindigan pa rin si Rolls sa kanyang kwento. Sawa na sa mga di umano'y kasinungalingan, sinimulan ni Chiffon na bumunot ng espada. Bago siya makakilos, pinigilan siya ng duke. Bagamat gusto pa rin ni Chiffon na parusahan ang nagpakalat ng tsismis, tumayo ang duke sa kanyang upuan at sinabing malalaman nila ang totoo kapag nakita na nila si Joshua. Sa kauna-unahang pagkakataon, makikipagkita si Duke Agnes sa anak ni Lucia. Natulala si Chiffon. Mas kaunti ang interes ng kanyang master kay Babel, ang nangungunang henyo ng imperyo, kaysa sa batang naiwan sa kulungan ng kabayo. Ipinagbigay alam niya sa duke na ang bata ay naghihintay sa ibaba sa sitting room sa unang palapag. Kaya, ang dalawang lalaki ay pumunta upang makita ang bata na pinag-uusapan ng lahat. Sa ibang lugar sa hallway ng mansion, ang isang batang maharlika ay naglalakad-lakad. Pagkatapos, may isang bagay na nakatagpo sa blonde na binatilyo. Nang makita ang anak ng concubine, hiningi niyang malaman kung bakit narito si Joshua. Galit na ang protagonist. Ang pagtingin lamang sa larawan ni Marcus Van Britten, ang kasalukuyang emperador ng Avalon, ay nagpataas ng kanyang galit. Pinalala nito ang alaala kay Caesar, ang taong isinumpa niyang papatayin. Nawalan ng pasensya ang blonde na bata nang baliwalain siya ni Joshua. Nahuli ni Joshua ang isang suntok na paparating sa kanya. Harang agad, nayanig ang binatilyo sa pressure na nanggagaling sa isang 9-year-old na nagpapataka sa kanya kung totoo nga ba ang mga chismis. Gayunpaman, ang batang mana user ay nagtipon ng lakas at naghandang lumaban pabalik. Bago ito magpatuloy, dumating ang duke, pinigilan ang dalawang bata, at hiningi na malaman kung ano ang ginagawa nila. Mabilis na lumuhad ang blonde na anak gamit ang isang tuhod, at binati ang kanyang ama. Nang humingi ng paliwanag ang duke, nagsinungaling ang bata, at sinubukang ipasa ang sagupaan bilang isang palakaibigang pagbati. Mahina ang dahilan, pero nang tumingin ang duke kay Joshua, sinuportahan niya ito ng isang tango. Naalarma si Chiffon na sinagot ng bata ang Grand Duke ng may tango lamang. Lumipat ang kanyang kamay sa kanyang espada habang inutusan niya itong bumati sa kanyang master ng maayos at magpakita ng respeto. Pinigilan siya ng duke nang mapansin ang puot sa mga mata ng protagonist. Nahihirapan si Joshua na kontrolin ang sarili matapos makita ang portrait na nakatali sa kanyang kaaway. Isang mapanganib na sandali iyon. Hindi kailanman pinatatawad ng duke ang mga insulto, kahit mula sa pamilya. Pagkatapos ay nagulat si Joshua nang sabihin ng kanyang ama na lumapit siya. Gusto ni Duke Agnes na suriin para sa kanyang sarili kung ang nababalitang bata ay talagang gumamit ng mana. Hindi makapaniwala si Babel sa kanyang naririnig. Puno ng galit, tumanggi siyang tanggapin na ang anak ni Lucia, isang stable boy, ay maaaring gumamit ng mana. At dahil ang kanyang ama ang pinaka-mana sensitive sa 5 master ng imperyo, natakot si Joshua na masira ng kanyang lihim ang kanyang paghihiganti. Sa isang kisap mata, hinawakan ng duke ang kamay ng bata bago pa man may makapansin. Naramdaman niya ang isang kakaibang bagay sa loob ng bata at natulala. Ang Grand Duke Agnes ay nawala ng salita sa kanyang nahanap. Kung ang kanyang mana sensitive na ama ay nakatuklas ng isang bagay na hindi alam, ang buong plano ni Joshua ay maaaring magbago. Pagkatapos ay isiniwalat ng nagulat na duke ang isang bagay na nagulat sa lahat. Wala siyang mana kahit kaunti. Napasimangot si Babel sa sandaling marinig niya iyon. Hindi nagulat si Chiffon. Ang stable boy ay walang mana hole, pero hindi yun ang ibig sabihin ng duke. Inipaliwanag ni Duke Agnes na ang bawat tao, kahit ang mga karaniwang tao at halimaw,
ay nagdadala ng kaunting mana. Yet, ang kanyang anak ay walang kahit ano. Inihambing siya ni Chiffon sa mga undead, na gumagalaw sa pamamagitan ng demonic power dahil wala rin silang mana. Nahulaan niya na ang bata ay maaaring ipinanganak sa ganoong paraan, tulad ng mga kakaibang nilalang mula sa mga lumang kwento. Habang pinag-iisipan ito ng Duke, naisip ni Joshua kung saan napunta ang malapot at mabahong enerhiya sa kanyang mana hole. Pero ang Duke ay tila nagpaplano na ng isang bagay para sa bata. Sa isang seryosong ngiti, sinabi niyang babantayan niyang mabuti ang Wonder Child na ito. Sumingit si Chiffon na sinasabing ang kwento ng tatlong sundalo ay kailangang maging mali dahil ang bata ay ipinanganak ng walang mana at ang sinungaling ay dapat parusahan. Pero sinabi ni Duke Agnes na ang mga centurion na iyon ay bahagi ng kanyang kapangyarihan at ang pag-aaksaya sa kanila dahil sa isang hindi napatunayang tsismis ay walang saysay. Makakahingi lamang ng paumanhin si Chiffon. Pagkatapos ay idineklara ng Duke na si Joshua ay titira sa kastilyo mula ngayon dahil may higit sa sapat na puwang. Naasar si Babel at subukang tumutol. Inihinto siya agad ng kanyang ama nang walang natitirang opsyon. Sumunod si Babel. Sinabihan ng Duke si Chiffon na turuan ang protagonist ng pangunahing night training at kung magpapakita siya ng pag-asa, ang Crimson Knight Mana Method. Inisip ni Chiffon na walang silbi ito dahil hindi magagamit ng bata ang mana, pero nagpumilit ang Duke na ang handicap na ito ay maaaring hindi likas. Sinabi ni Duke Agnes na, hahatulan niyang muli ang bata pagkahalili mula sa Akati sa susunod na taon. Ngayon ang ama ni Joshua ay umaasa ng malalaking bagay mula sa kanya. Bumukas ang pinto. Ipinakita ni Chiffon kay Joshua ang kanyang malaking bagong silid. Tumingin ang bata sa paligid ng walang salita. Ang katahimikang iyon ay nakairita sa night na kumuha nito bilang kawalan ng utang na loob, bagamat sinabi pa rin niya sa kanya na tumawag kung may kailangan siya. Napansin ni Joshua na nagbago ang night nang wala na ang Duke. Walang pakialam si Joshua. Sa ngayon, gusto lang niyang matulog. Still, ang mga salita ng kanyang ama ay nanatili sa kanyang isip. Siguradong kakaunti ang alam ng Duke tungkol sa kondisyon ng protagonist dahil ginugol niya ang karamihan sa taon sa Akati Castle sa Imperial Capital. Kahit na ganito, nag-alala si Joshua na baka may alam ang kanyang ama na hindi niya alam. Masyadong maraming posibilidad, at mapanganib para sa kanya na mas kaunti ang pagkaunawa sa sariling katawan kaysa sa Duke. Pero hindi yun ang kanyang pinakamalaking problema sa ngayon. Upang maabot ang kanyang layunin, kailangan ni Joshua ang kanyang lumang lakas pabalik.